yan para hindi masyadong mainitan ng mga halaman. Maya! Halika sandali. Pasensya na. Pinatawag kita dito ngayong summer break. Naistorbo ba kita? Hindi, okay lang. Saan ba tayo pupunta, ha? Ngayon ko lang naintindihan kung ano ba talaga si Maya sa kapatid niyang si Shin. Nauunawaan ko na. At ang ibig sabihin nung sinabi mo sa akin. Ibang klase kung magmahala ng magkapatid na yun, hindi ba? Hindi mo akalaing magkapatid sila. Mas iisipin mo magkasintahan sila. Ang bagal talaga ng pick-up ko, no? Ngayon ko lang naintindihan. Ang tagal nun, ah. Ayos lang yun. Mabagal ang utak ng lalaki. Oh, bakit ba tayo pumunta dito, kuya? Wala lang. Huh? Wow! Wow, ang galing! Dati ko pang gusto pumunta dito kasama ka eh. Ang puso ko. Siguro 2 o 3 taon na lang bibigay na to. Malapit nang matigil ang pagiging fighter ko. Hindi na ako makakalaban. Si Shin. Inagaw ni Shin yun sa akin. At ngayon naman, aagawin niya naman ang buhay ng isa pang tao na malapit sa puso niya. Ang pinakamamahal niyang kapatid. Miss Kuzunowa, sana wag niyo na akong pababayaan. At pati na rin si Shin. Hanggang katapusan. Kahit gaano kahirap ito. Sa palagay ko, Miss Kuzunowa, yun ang tungkulin mo sa amin. Mitsumi. Ay, nako! Nakakangawit naman na nakaupo lang dito. Sa oras na yon, lumipas ang tag-init. Kailangan ba talaga yan? Opo. Tinuntag ko ang Jukin Book Club para makasali sa labang ito. Ganun ba? Sa wakas dumating na ang araw. Matindi ang pagmamahal niya sa lahat ng nilalang. Sintatag ng bakal ang kanyang moralidad at siya'y maginoo. Mas mataas sa lahat ng kanyang kaalaman. Hindi siya umaasa sa kapangyarihan na minana niya sa mga ninuno niya. Higit siya sa nilalang, nakokontrol niya ang lahat ng bagay sa kalikasan. Isang ganap na martial artist. Mukhang dumating na sa wakas ang araw ng pagtutuos. Kaima. Nabalitaan niyo na ba yung tungkol sa Jukin Book Club? Yung laban ba para sa pagka-presidente? 2 taon na lumipas nung muling lumabas si Shin, di ba? First year lang kinakalaban niya si Takayanagi, di ba? Ang galing naman nun. Pero hindi ba dapat yung chief ng club ang magiging presidente? Bakit pa nila paglalabanan yun? Ang labo naman. Bakit pa dito sa parking ng mga bisikleta? Ate Maya! Huh? Dito, ate! Dito! Bakit niyo ba ako pinapunta dito? Kung ako nga, wala rin akong kaalam-alam eh.
Basta sabi ni Shin, magkukuha na daw tayo ng litrato ng magkasama. Litrato? Oh, andito na pala kayo. Hey, sorry baka sir. Sorry, na-late kami. Para saan tong picture taking? Matagal na dapat ginawa to. Biruin mo, ang tagal na panahon na lumipas mula nung tinatag natin na club, di isang litrato, wala tayo. Tingnan mo, excited yung isa oh. Nag-civilian attire pa oh. Dapat lang. Bakit ako magpapapicture na naka-uniforme? Baduy. Oo nga naman. Okay, kunan na natin. Ready na kayo? Huh? Kontiniti naman! Okay? Cheese! Grabe ang baho, di ako makahinga! Sir Bones, ano ba kinain niyo lason? Amoy matanda ka, kadiri! Eh paano ba naman? Ang tagal nating hinintay yung pagkakataong ito tapos hindi mapinta mga mukha nyo. Ngiti naman. Magkaibigan tayo lahat. Kung nakasimangot, para saan pa ang litrato? Kahit na! Huwag ka magpapasabog sa harapan namin! Patayin mo ba kami, ha? Sobra na kayo, ha? Bakit nyo ko tinatansyakan, ha? Gusto nyong gumanti ako? Gusto nyong maamoy ang kilik-kilik ko? Mas mabaho yun! Okay, subukan natin ulit! Ready na, ha? 2 buwan ang lumipas nang mangako ako sa kanya. Ito na siguro. Oo, ito na nga. Ito ang una at huling pagkakataon na magkakasama kami sa litrato. Kung kaya, ngingiti na ako ng husto. Say cheese! Klaseng Mitsumi niyo. Pinupuruhan niya si Shin na walang kaimo-emosyon. Hindi na labanan yan eh. Masyado na brutal yan. Kuya! Patigil niyo na yan! Tama na yan! Mitsumi! Pwede ba tumabi ka dyan? Isa itong official match para sa presidente ng enforcement team. Miyembro ako ng medical club. Ako ang bahala sa matatalo. Kailangan niyo sumuko matalo sa laban na ito. Hindi niyo sila pwedeng pigilan. Hindi ito ang oras para makialam ka! Kayo ang walang karapatan makialam dito! Tama na! Tama na! Tama na yan! Itigil mo na yan, Mitsumi! Kung hindi mo naintindihan ang sitwasyon ng kuya mo, wala kang kwentang kapatid, Maya! Sa palagay mo, bakit kaya siya lumalaban ngayon nang hindi niya ginagamit ang rayugan? Hindi lang si Mitsumi ang kinakalaban niya ngayon, masigit pa doon ang nilalabanan niya. Nilalabanan niya ngayon ang kanyang sinumpang kapangyarihan at ang madilim na kapalaran niyang yon. Nilalabanan niyang sarili niyang kahinaan, ang kahinaan na ginagamit ng rayugan para kontrolin siya. Senpai! Nakatayo na lang siya. Sa susunod na tama, tapos na siya. Nakikita ko.
Nasa suntok na yan. Ang katahimik ang hinahanap ko. Sa susunod na suntok, tatapos ang lahat. Maya, buhay pa ba ako? Maaari pa bang makasama ka habang buhay? Ang katotohanan, ito ang palaran na matagal na napakita ng lingkod sa akin. Pero, kilala ko na ang makakasama ko. Ang makakasama ko sa impyerno. Isasama kita! Sa Siko? Loko talaga yun! Sineseta pala niya si Mitsubi! Pag tumama ulo ni Mitsubi sa sahig sa posisyong yun. Wag! Wag, Shin! Maya, patawarin mo ako sa gagawin ko sa kanya. Patawad. Ano yun? Narinig niyo ba yung ingay na yun? Galing yun sa opisina ni Master! Master! Tignan niyo! Huwag kayong mabigla. Isa itong espada. Umiiyak. Dumating na ang oras para magkatotoo, matagal ko nang hinihiling. Ito lang bang kaya mong gawin kahit handa ka ng mamatay? Mahina ka. Nagkamali ako sa'yo. Mahina siya. Ang bihira. Ganito ba kahina ang number 1 sa rankings ng Todo High School? Hindi. Ako pala ang lumakas. Ako ang lumakas. Oh, nalampasan ko ng number 1. Ang taong mas malakas sa akin. Shin, alam ko na ngayon ang dahilan kung bakit nalulung ka sa sarili mong kapangyarihan. May oras pang natitira, Shin. Maglaban pa tayo. Ang buhay ko. Kukunin ang buhay ko. At maglalaho na ako. Tama na, Mitsumi. Nanalo ka na sa laban. Tama na. Tama na! Ayos ng lahat, Shin. Ayos ng lahat. Ayoko na. Mana. Ayoko na. Ginawa mo ng makakaya mo. Shin, huwag ka na mag-alala. Ayos na. Ayos ng lahat, Shin. Ayos ng lahat. Wala kang kwenta. Ilaksay mo lang ang oras ko. Ayoko pong mawala. Shin. Imposible. Itong atake ng mga Takayanagi. Ang Ryukei Kiko, Tanshinko.
Shin. Patawarin mo ko. Naging hadlang ako sa'yo. Alam mo, mula sa simula, naging hadlang lang ako sa'yo. Wala akong ginawa kundi kontrahin ka. Huwag ka na umiyak. Shin, dati ko pang alam na dadating ang araw na ito. Alam ko na ito dati pa nung unang nahulog ang puso ko sa'yo. Alam ko yon kahit wala akong kapangyarihan ng biyugan. Alam ko yon dahil babae ako. Sa huli, hindi pa rin tayo nagwagi. Tinalo pa rin tayo ng ating mga kahinaan, ng ating kapalaran. Hindi ba sinabi mo dati na hindi tayo pinanganak na magkapareho? Pero, talagay ko, yan din ang dahilan kaya nawawala ang lahat sa atin kapag iniwan na natin ang mundong ito. Nang sa ganun, mabigyan naman tayo ng bagong buhay, ng bagong simula. Pero, may maiiwan ka sa mundong ito. May iwan na magiging bahagi. Bahagi ng buhay ng ibang nabubuhay pa. Tunay yan na nabuhay tayo dahil nabubuhay pa tayo sa alaala ng iba. Maya, huwag mong pababayaan si Mitsumi. Pakiusap. Huwag mong hayaang mangyari sa kanyang nangyari kay Shin. Patawarin mo ko, Mitsumi. Hindi ko natupad yung pinangako ko sa'yo. Kuya. Hanggang sa huling sandali, hindi ko maitago ang nararamdaman ko para sa kanya. Shin, kahit sa huling sandali, hindi pa rin ako nagmamay-ari ng puso mo. Kukunin ko na lang ang buhay mo. At ang iyong mga luha.